11th day, Miyerkules, 6:45 AM. Ang digmaan ng pagkakasunod-sunod ay bumibilis. Tier 2. Justice Bureau Building Prosecution. Courthouse Entrance Area. Lalaki. Walang alinman sa mga sundalo ni Hockenberg ang makikita sa paligid ng korte. Ang kanyang mga personal na gwardya ay alinman sa binabantayan sa VIP area o nadisperso na sa mas mababang antas. Wala na siyang mga kaalyado para maisigawa ang kanyang kakayahan. Nagsimula na ang tensyon sa digmaan ng mga prinsipe sa Succession War. Inilalarawan sa eksenang ito ang pag-iingat ng mga tauhan sa korte at ang kawalan ng suporta para kay Hockenberg, na isang mahalagang aspeto ng kanyang sitwasyon. Ang kwento ay umiikot sa isang tao na nasa gitna ng paglilitis. Ang hukom at abogado ng depensa ay nasa panganib ng impeksyon, ngunit ang posibilidad ng pagkakahawa ay mababa dahil sa kanilang distansya. Bagamat mababa ang tsansa ng pandemya, handa silang ipatupad ang martial law kung kinakailangan. Walang takas ang akusado mula sa cross-examination, at tiyak na ang kanyang kamatayan. Sa kanyang sitwasyon, mukhang hindi na siya makakatakas sa malupit na kapalaran na naghihintay sa kanya. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng matinding tensyon sa courtroom at ang tila hindi maiiwasang kapalaran ng akusado. Nakita ng isang tauhan ang pagkakaroon ng mga gwardya ni Hockenberg sa paligid, kahit na hindi ito dapat mangyari. Nakaramdam siya ng matinding pagkabahala sa ingay at pagyanig sa paligid. Habang naguguluhan siya sa nangyari, napansin niyang gumagamit ng military sign language ang mga gwardya. May hinala siyang sinasadyang i-block ang verbal na komunikasyon upang magtago ng mga plano. Samantala, sa ibang banda, may mga tauhan na tila nakadiscover ng sekreto sa kakayahan ni Hockenberg. Ito ang nagbibigay ng mas malaking panganib at misteryo sa sitwasyon. Ang eksena ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang revelasyon tungkol kay Hockenberg, habang patuloy na yumiigting ang tensyon at estratehiya sa digmaan ng mga prinsipe. Ang pagtutok ni Balsam Ilko. Sa gitna ng isang malaking bulwagan, tahimik na nagtipon ang mga pinuno ng isang sikretong samahan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Balsam Ilko, ang kilalang estrategista at leader. Tumayo siya sa harapan ng mga miyembro, tangin ang kapangyarihan ng desisyon sa kanyang mga kamay. Balsam Ilko, nasa iyo ang lahat ng direksyon, sabi ng isang matandang nakaupo sa kanyang trono, nagtataglay ng isang sulat na may tatak na tila mahalaga. Tahimik ang buong kapulungan. Si Balsam Ilko ay humakbang ng malakas, binilang ang bawat galaw, sumusukat ng distansya, 11.9 metro mula sa kanyang posisyon, eksakto ang mga numero sa isip niya. 25 metro sa unahan, at 11.9 metro pakanan, bulong niya sa sarili, inaaral ang posisyon ng bawat tao. Tama. Tumama ka na sa tamang lugar, sabi ng isa pang tagamasid. Hinakbang ni Balsam Ilko ang kanyang kanang paa, eksaktong sumusukat upang maitama ang 26 na degree na layo ng target. Alam niyang sa bawat hakbang at bawat utos, nakasalalay ang kapalaran ng kanilang misyon. Handa na, sabi ni Balsam Ilko, habang pinipilit ayusin ang mga Grimley dissonances, o ang tila magkasalungat na enerhiya sa kanilang paligid. Sumigaw siya ng malakas, puno ng kumpiyansa at tiwala sa kanyang mga desisyon. Fire! Ang misteryo ng Silid 1001. Matapos ang matinding pagputok ng enerhiya, natigilan ang lahat sa silid. Tumayo si Balsam Ilko, hawak pa rin ang kanyang kamay na tila nagpaputok ng hindi nakikitang sandata. Nagkalat ang kapangyarihan, tila sumabog sa harap ng mga tao sa kanyang paligid. Nakatingin silang lahat, nagtataka kung ano ang tunay na nangyari. Habang ang eksena sa silid ay patuloy na bumubulusok ng enerhiya, ang mga tao sa labas ng bulwagan ay abala sa kanilang paghahanda. Naroon sila sa harap ng Silid 1001, isang misteryosong silid na may kakaibang aura. Hindi pa ba nagsisimula ang paglilitis? Tanong ng isang lalaki. Hindi pa, sagot ng kanyang kasamahan. Parehong partido ang nag-request ng pag-reset ng trial. Pareho. Para saan? Tila nagtataka rin ang isa pang tauhan. Ang depensa ay humingi ng oras dahil sa kalagayan ng akusado. Mahina raw ang kanyang kalusugan. Tinanggap ng hukom ang kanilang dahilan. Samantala, ang nagsakdal ay nagbigay ng ibang dahilan, kulang daw sa paghahanda dahil sa problema sa kagamitan, pero tinanggihan iyon ng hukom. Samantala, ang mga tao sa loob ng silid ay tahimik na nagtataka, ano ang nangyayari. Nag-ulo ang mga plano, at tila ang lahat ng ito ay may mas malalim na dahilan. Ang pagbagsak ni Hockenberg.
Kasama ang mga pinuno at mga tagapagtanggol, si Hockenberg ay bumagsak ng biglaan habang nasa gitna ng isang mahalagang pagpupulong. Agad siyang dinala sa medikal na silid, at kasalukuyang nagpapahinga. Mabuti na lang, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kondisyon. Anong nangyari kay Hockenberg? Tanong ng isang lalaki na tila nag-aalala. Nawalan siya ng malay bigla, pero ngayon ay maayos na ang kalagayan niya, sagot ng doktor. May ilang taga-suporta niya na nananatili sa tabi niya upang tiyakin na maayos siyang magpapagaling. Habang nangyayari ito, nagkaroon ng haka-haka ang mga miyembro ng samahan. Hindi ba't hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan ng mag-isa? Bulong ng isa. May koneksyon ba ang kapangyarihan ni Balsam Ilko rito? Isa pang nagdududa ang nagsalita, masyadong maaga pa upang sabihin, ngunit mukhang may ibang dahilan para sa nangyari. Hindi lang ito simpleng problema sa kagamitan. Sa isang iglap, dumating ang kapitan ng mga gwardya upang magdala ng mahalagang balita. Si Prinsipe Benjamin ang kapitan ng gwardya, nandito na siya. Anunsyo ng isang gwardya. Ang mga mata ng lahat ay nagtuon kay Prince Benjamin. Ano ang balak niyang gawin? Ano ang magiging susunod na hakbang? Tanong ng isang tauhan habang sinusubukang unawain ang mga misteryong nagaganap sa kanilang paligid. Nag-isip si Benjamin. Ang kapangyarihan ni Hockenberg ay tila may kinalaman sa pagmamanipula. Marahil ito ay isang bitag, at ang kanyang karamdaman ay pagpapanggap lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng haka-haka, naghintay si Benjamin sa tamang pagkakataon upang malaman ang tunay na layunin ng mga pangyayari. Sa gitna ng madugong digmaan para sa pagkakasunod-sunod sa trono, isang lihim ang unti-unting nabubunyag. Ayon sa isang teoryang nagmula sa ibang bansa, upang maprotektahan si Hockenberg mula sa mga tangkang pagpatay ng kanyang mga kapatid, ang unang reyna, na totoong ina ni Hockenberg, ay hiniling na palitan ang pagkakasunod-sunod ng trono sa pamamagitan ng pag-ako ng ikalawang reyna bilang ina niya. Dahil dito, nabago ang posisyon ni Hockenberg sa hanay ng mga tagapagmana. Habang patuloy ang sigalot, nababalot ng takot ang bawat isa dahil sa maaaring paglabag sa lèse-majesty, pagsalungat sa kapangyarihan ng hari, ngunit ang mga patay lamang ang maaaring magsalita ng malaya tungkol sa katotohanan. May mga sulat at mensaheng iniwan ng mga pumanaw, at may pakiusap pa nga na, bantayan si Fog Etso, isang mahalagang tauhan na tila may kaugnayan sa tunggalian ng kapangyarihan. Bagamat para sa iba, ang mga bulong-bulungan ay walang halaga, mga simpleng tsismis lamang, tila may mas malalim na plano ang unang reyna. Posible niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para tulungan si Hockenberg na makuha ang tagumpay. Ang mga ito ay nagiging dahilan ng pagdududa ng ilang opisyal na tila hindi makatiis na hindi usisin ang sitwasyon. Ngunit ang mga oras na iyon ay delikado, at ang batas militar ay tila nagiging mas totoo at malapit na sa kanilang mga buhay. Kahit paanong pagsubok na maghihintay sa kanila, malinaw na ang bawat hakbang sa digmaang ito ay puno ng panganib at pagtataksil. Sa gitna ng lumalalim na mga lihim, may pag-asa kay Fog Etso, isang pag-asa na tila magiging sentro ng kanilang mga desisyon sa darating na panahon. Ang barko na kanilang sinasakyan ay puno ng panganib. Dahil kay Basho, nagkaroon ng pagkakataon si Fog Etso na makapagpahinga ng tahimik, malayo sa mga sumpang espiritu. Napag-usapan ng grupo na kailangan ding magpahinga, upang hindi mapagod si Fog Etso at mawala ang kakayahan niya sa oras na pinakakailangan ito. Naghahanda na sila para sa misyon na magsisimula kinabukasan. Subalit, ang barkong iyon ay parang isang kedokupot, isang lugar na puno ng kamandag, kung saan ang mga prinsipe ay tila kailangang maglaban hanggang kamatayan. Sino mang magtangkang tumakas sa digmaan ay nahaharap sa parusang kamatayan, na parabang ipinataw sa kanila ng kapalaran. Ayon sa isang palaisipan, ang kamatayan lamang ang tanging paraan upang makawala. Naisip nila na mayroong bagong kakayahan na pumipigil sa sinuman na umalis ng barko, na ibig sabihin ay kailangang harapin ng mga prinsipe ang isa't isa hanggang sa dulo. Napagtanto nilang talagang magsisimula ang madugong tunggalian sa pagitan ng mga prinsipe. Bagamat puno ng takot at pangamba, isa sa kanila ang nagkaroon ng kakaibang pag-asa, na tila nakikita niya ang sitwasyong ito bilang isang liwanag sa dilim. Isang madilim na gabi sa loob ng isang silid sa barko, si Queen Oito ay nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak na si Wobble, pati na rin ng iba pang batang prinsipe. Isang misteryosong tauhan ang lumapit sa kanya, puno ng determinasyon, at nagsabi, kailangan ko ng pahintulot mo upang may gawin. Habang pinanghahawakan ni Oito si Wobble ng mahigpit, nagtanong siya, ano, iyon?
May halong takot at pag-aalinlangan sa kanyang boses, dahil alam niyang ang kanilang sitwasyon ay nagiging mas delikado bawat araw. Samantala, sa ibang bahagi ng barko, isang lalaki ang nagmasid sa kakaibang pagbabago sa mga barya sa kanyang harapan. Ang problema ay, aniya habang tinitingnan ang isang baryang dati ay may nakasulat na, 1, ngunit ngayon ay may nakasulat ng, 10. Patuloy siyang nag-iisip, iniisa-isa ang mga baryang ginawa ng kanyang kakaibang nen na nilalang. Sa lahat ng barya na ginawa ng aking nen beast, 7 ang nasa akin at 3 ay ibinigay ko sa iba. Ang mga baryang ito ay tila may malaking kahalagahan sa kanilang kaligtasan at sa mga susunod na hakbang sa kanilang masalimuot na digmaan para sa trono. Ang kwento ay patuloy na umiikot sa mga lihim, takot, at misteryong bumabalot sa mga karakter habang hinaharap nila ang bawat panganib na dala ng digmaan para sa kapangyarihan. Ipinahayag ni Kurapika ang kanyang plano na magsimula ng ikalawang yugto ng pagsasanay sa Nen. Tulad ng dati, magpapadala siya ng liham sa bawat prinsipe, pero sa pagkakataong ito, hahatiin niya ang mga bahagi ng sulat. Hiningi niya ang permiso ng isang prinsesa upang ilathala ang kanyang sulat, ngunit hindi niya isasama ang sarili niyang sulat upang maiwasan ang mga hinala. May 3 rason si Kurapika. Una, upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa. Alam ng mga nakatatandang prinsipe ang mga krimen at tsismis ng bawat isa, kaya't siguradong tatanungin nila kung alam na rin ng mga nakababatang prinsipe ang mga impormasyon na ito. Pangalawa, posible na subukan ng mga prinsipe na ipagpaliban o kanselahin ang publikasyon ng liham sa pamamagitan ng negosasyon o pakikipag-usap. Pangatlo, umaasa si Kurapika na sa pamamagitan ng pagiging unang nagbunyag ng liham sa publiko, magkakaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga nakatatandang prinsipe. Sa dulo ng eksena, ipinapakita na inihanda na ni Kurapika ang kanyang mga hakbang para maisagawa ang plano. Ang kwento ay umiikot sa diskarte ni Kurapika sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga prinsipe, habang maingat niyang iniingatan ang kanyang sarili mula sa mga hinala ng iba.